Si Dushik Sung ay isang gangster na nagtatrabaho sa isang negosyanteng si Kim Young-hee. Inutusan siya nito na pumunta sa isang propesor na nagngangalang Choi para patayin siya. Ang lalaki ay umiiyak para sa kanyang buhay, habang si Dushik ay iniabot sa kanya ang isang kutsilyo na humihiling sa kanya na gawin ito ng mag-isa. Biglang narinig ang sirena ng mga sasakyan ng pulis, na nagpabago sa pag-uugali ni Choi at sinimulang takutin ang mga gangster na kanina ay nagmamakaawa sa kanila na huwag siyang papatayin. Lumabas ang ilan sa mga lalaki para tingnan kung talagang mahuhuli na sila, ngunit nakita niyang may dumaan lamang na truck ng bumbero. Nang malaman ito ni Choi ay tahimik at napatingin na lamang siya sa ibaba, habang si Dushik na kanina pa nagagalit ay inatake siya gamit ang kutsilyo. Kahit papaano ay nahuli si Dushik at ang kanyang mga alipores at si Choi ay dinala sa isang ospital na may malubhang tama. Kasunod nito, ay may isang investigador ang kumakausap kay Dushik na pumipilit sa kanya na ibunyag kung sino ang nagpadala sa kanya upang patayin ang lalaki. Alam ng lahat na yun ay ang kanyang amo na si Young-hee, ngunit tumanggi si Dushik na aminin ang kanyang kinalaman sa tangkang pagpatay. Ang investigador ay nagbanta na ipapakulong siya ng 20 taon dahil sa nakaraan niyang kaso, ngunit hindi umiimik si Dushik. Sa huli ay inalok siya ng kasunduan na ang kanyang parusa ay mababawasan ng 5 taon kung siya ay makikipagtulungan sa mga pulis, pero nanatili pa ring tahimik si Dushik. Pagkatapos ng isang pagdinig, siya ay nasentensyahan sa bilangguan ng 7 taon. Ang kanyang boss na si Young-hee ay humanga sa kanyang katapatan ngunit ngayon na siya ay nasa kulungan na, iniisip nito na siya ay pabigat na para sa kanya. Habang dinadala sa bilangguan, si Dushik ay nakarinig ng isang tao na sumisipol at agad niya itong nakilala bilang ang kanyang dating kasamahan na si Sun Tan. Kumawala siya mula sa mga bantay at tumakbo sa lugar kung saan nagmumula ang ingay, siya ay parehong nabibigla at natutuwa sa katotohanan na buhay pa si Sun Tan simula nang matanggap niya ang parusang kamatayan ilang taon na ang nakararaan. Sa oras ng pahinga, ang magkaibigan ay nag-usap tungkol sa iba't ibang bagay. Tinanong ni Sun Tan kung kamusta na ang kanyang ama, at nalaman niya na namatay ito noong nakaraang taon. Humingi ng paumanhin si Dushik dahil hindi siya nakatulong sa kanya nang siya ay pinarusahan ng kamatayan. Maya-maya habang kumakain, ang mga preso na nasa parehong selda ni Dushik ay nagpakilala sa kanya. Ang magulo na preso ay binubuli ang lahat ng nasa mesa, siya at ang kanyang kasama ay ginugulpi ang sinuman na hindi nila gusto at sila ang nangunguna sa lahat ng mga preso. Sa ibang lugar ay pinuntahan ng boss ni Dushik si Choi na nasa ospital. Mukhang interesado siyang makipagkasundo kay Choi kaya nagmungkahi siya ng isang kasunduan, subalit ang lalaki ay galit na galit kay Dushik dahil sa pagpapahiya sa kanya at gustong gumanti kahit anong mangyari. Hiniling niya kay Young-hee na patayin si Dushik para sila naman ang gagawa ng kasunduan. Pinag-isipan ni Young-hee ang bagay at nagpasya na papatayin niya ang kanyang tapat na kanang kamay para sa kapakanan ng kanyang kumpanya. Si Jang ay matalik na kaibigan ni Dushik at isang kapwa miyembro ng gang, masama ang loob niya nang inaresto ang kanyang kaibigan at gusto niyang bisitahin ito ng kanyang kasintahan na si Yo Il-yang sa kulungan subalit ayaw ng babae na kausapin si Dushik. Si Young-hee ay bumisita kay Dushik sa bilangguan upang ipahayag ang pasasalamat sa kanyang katapatan, sinabi niya na sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang mailabas siya. Si Dushik ay masaya na binisita siya ng kanyang boss ngunit hindi niya alam na ito ay nagpaplanong patayin siya para sa isang kasunduan. Ipinaalam din niya sa kanyang boss na buhay pa si Sun Tan, ngunit hindi natuwa ang matanda sa narinig na impormasyon dahil hindi sila magkasundo nito. Kasunod ng kanyang pakikipagkita sa kanyang kasintahan, si Jang ay bumisita sa bahay ng mga magulang ni Dushik upang sabihin sa kanila ang tungkol sa kanyang pagkakakulong. Hindi na nagulat ang kanyang mga magulang dahil ang kanilang anak ay palaging gumagawa ng mga bagay na iligal. Tiningnan ni Jang ang isang lumang larawan nila ni Dushik at Sun Tan, ang tatlo ay dating hindi mapaghiwalay noong mga bata pa sila. Pagbalik sa bilangguan pagkatapos makumpleto ng mga bantay ang unang pag-iikot, ang kasama ni Dushik ay bumangon at ipinakita sa kanya ang isang lihim na lagusan na kanilang hinuhukay ay binabalak nilang tumakas kapag natapos na ito. Sa isa pang selda, ang gang ng mga bully ay ginugulpi ang isang inosenteng bilanggo na nagngangalang Munso. Kinabukasan habang nag-aalmusal, ang kawawang lalaki ay punong-puno ng mga sugat at umiiyak. Naawa si Dushik sa kanya kaya binugbog niya ang mga bully at ang kanyang grupo na ikinagulat ng lahat gayunpaman bilang resulta, siya ay inilagay sa Bartolina. Kinabukasan, si Jang ay bumisita sa kanya ngunit dahil nasa Bartolina siya ay hindi niya ito pwedeng makita dahil ang mga bilanggo na narito ay walang pribilehiyo na tumanggap ng bisita.
Sa ibang lugar ay dinala ni Professor Choi si Young Hee sa isang pabrika, kumukuha siya ng likido mula sa isang partikular na halamang Hapones na maaaring pumatay kaagad ng sinuman. Si Choi lamang ang may hawak ng panlunas nito at handa siyang ibenta ang likido kay Young Hee kapag nagawa niya ang kanilang kasunduan na patayin si Dushik. Nang gabing yun ay sinalakay ng ilang lalaki ang mga magulang ni Dushik at malubha silang binugbog. Sa bilangguan, ang isa sa mga tao ni Young Hee ay nakipagkita kay Moon at sinabihan siyang patayin si Dushik para sa pera, ngunit pakiramdam ni Moon ay may utang na loob siya kay Dushik kaya labis siyang namumblema. Sa ibang lugar, ang karibal na gangster ni Young Hee na si Bong ay dinalaw siya. Napilay siya matapos siyang saksakin ni Dushik ng 7 beses sa binti, kaya upang makaganti ay nagpadala siya ng mga lalaki para bugbugin ang mga magulang ni Dushik. Nang malaman ito ni Jiang ay mabilis siyang pumunta sa kanilang bahay, dinala niya sila agad sa ospital dahil malubha silang nasugatan. Pagbalik sa bilangguan, si Yoil ay bumisita kay Dushik at sinabi sa kanya ang nangyari sa kanyang mga magulang, sobrang sama ng loob niya at galit na galit sa nangyari. Maya-maya ng araw na yun ay sinaksak siya ni Moon-soo na pinipiling kumampi kay Young Hee, hindi lumaban si Dushik at hiniling na lang sa kanya na tumakas. Kinabukasan ay isinugod siya sa ospital, at si Sun Tan ay galit na sinabi sa mga bilanggo na papatayin niya ang sumaksak sa kanyang kaibigan sa anumang paraan. Nalaman ni Jiang na ang kanyang boss ang nagpapatay sa kanyang matalik na kaibigan kaya sobrang nagalit din siya sa nangyaring ito ngunit sinabi ng matanda na ang pagkamatay ni Dushik ay mabuti para sa kumpanya. Kasunod nito ay pumunta siya sa ospital upang bisitahin si Dushik na nagkamalay na at nasa maayos na kalagayan. Sinabi niya ang tungkol sa desisyon ng kanilang boss na patayin siya. Sumama ang loob niya ngunit hindi na siya nagulat dahil alam niyang si Young Hee ay kayang gumawa ng ganito kahit kanino man para sa kanyang pangsariling kapakanan. Si Jiang ay bumalik at sinabi sa kanyang boss na si Dushik ay wala pa ring malay sa pag-asang mapanatili ang kaligtasan ng kanyang kaibigan. Napansin ni Young Hee na galit siya sa katotohanan na itinago nila sa kanya ang plano nilang pagpatay kay Chi Sung. Nang gabing yun ay bumalik si Dushik sa kulungan at ang lahat ay nagdiwang. Noong sumunod na araw, si Dushik at ang kanyang mga kasama sa selda ay nagsimulang magplano ng isang detalyadong pagtakas, nakipag-usap sila sa kanilang mga kasama mula sa labas sa pamamagitan ng patagong pag-uusap at nagpasya na isakatuparan ang plano pagdating ng gabi. Gumapang sila sa mga lagusan at nakarating sa imburnal at sa lalong madaling panahon ay nakatagpo sila ng 2 labasan, ang isa ay humahantong sa himpilan ng hukbo at ang isa ay daanan ng hangin. Hindi sila sigurado kung aling landas ang dapat nilang tahakin kaya bumalik sila sa selda. Noong sumunod na araw ay ipinagpatuloy nila ang paghuhukay sa ilalim ng lupa, ngunit pagkatapos ng maraming pagsusumikap ay inihayag na sila ay ililipat sa itaas na palapag ng bilangguan para sa pagsasaayos. Matapos mapagtanto na mawawalan ng saysay ang kanilang pagsusumikap, nagpasya silang tumakas sa harapan sa pamamagitan ng pagsira sa pader na nakapaligid sa bilangguan. Dahil ito ay luma na at walang mga haligi, naniniwala sila na masisira ito kung ang lahat ng mga preso ay sabay-sabay na itutulak ito. Pagdating ng oras ng pahinga, sinubukan nila ang paraan pero nasaktan lang sila. Gayunpaman, si Dushik at ang kanyang grupo ay araw-araw na pilit itong sinisira, ngunit ang mga gwardya at mga pulis ay iniisip na walang kwenta ang kanilang ginagawa kaya tinatawanan lang sila. Pagkatapos ng ilang pagpupursigi ay nagsimulang magkalamat ang pader. Sa ibang lugar, si Jiang at ang kanyang mga kasama sa gang ay nasa kanayunan at nag-aaral kung paano gumamit ng ripple. Nagpaputok si Jiang sa langit at aksidenteng tinamaan ang lumilipad na fighter jet, ang bala ay naging dahilan ng pagkasira ng makina dahilan para aksidenteng bumagsak mismo sa labas ng bilangguan. Tumahimik ang mga bilanggo habang dahan-dahan na nabibitak at nababasag ang pader dahil sa epekto, kaya sinamantala ito ni Dushik at ng kanyang mga kaibigan. Lumabas agad sila at ang iba pang mga bilanggo ay sumunod sa kanila, at hindi nagtagal ay nagkaroon ng kaguluhan sa bilangguan. Sa huli ay mahigit kalahati ng mga bilanggo ang nakatakas. Ibinalita ito sa pambansang telebisyon at ang gang ay nalaman na si Dushik ay nakatakas din. Si Dushik at ang 4 sa kanyang mga kaibigan ay hindi nahuli ngunit isang miyembro ng kanilang grupo ang nadakip at ibinunyag na matagal na nila itong plano. Samantala, ang grupo ay pumasok sa loob ng isang photo studio upang magtago mula sa mga pulis, ngunit nang makita sila ng isang babae ay nag-aatubili silang itinali ang babae. Nagnakaw sila ng mga damit mula sa isang malapit na laundry at sinuot ang mga ito. Sa kalaunan ay natagpuan ng mga pulis ang lahat ng mga nakatakas at silang 5 na lamang ang natitira.
Nanunood silang lima ng balita at nakita na ang miyembro na nahuli ay isinumbong sa mga pulis na ang pangalan ng kanilang gang ay Love at Friendship. Pinagluto sila ng kanilang hostage at pinaglingkuran sila na parang mga bisita niya sa bahay, at maya-maya lang ay dumating si Yoil na may dalang mga telepono at pera para sa lahat. Dinala siya ni Dushik sa labas at sinabi sa kanya na dapat na niya siyang kalimutan, at ang dalawa ay nagpaalam na sa isa't isa. Kasunod nito ay pinag-usapan ng grupo ang mga susunod nilang gagawin dahil sila ay hinahanap sa lahat ng lugar. Gusto ni Dushik na gumanti sa mga lalaking umatake sa kanyang mga magulang at nagpa siya ang grupo na sumama sa kanya. Pumunta sila sa hideout ni Bongshik at binugbog ang kanyang mga tauhan. Sa ibang lugar ay nalaman ni Choi na buhay pa si Dushik, nakipagkasundo na siya kay Young Hee dahil sinabi sa kanya na namatay na si Dushik. Tumanggi siya na ipagpatuloy ang pakikipagnegosyo sa kanila at lumabas, ngunit pinigilan siya ni Jang at binugbog dahil sa kagustuhan niyang patayin ang kanyang kaibigan. Samantala, nahanap ni Dushik si Bongshik at sinaksak niya ito ng ilang beses sa kabilang binti upang gumanti para sa kanyang mga magulang na nahihirapan ngayon. Ang kanyang boss na si Young Hee ay nagpaplano na tumakas mula sa lungsod sa takot na siya ang susunod na target ni Dushik. Nang siya ay nahanap ni Dushik, pinigilan siya ni Jang na nagsasabing ililigtas niya si Young Hee kahit anong mangyari dahil siya ay tapat, siya ay sinamahan ng ilang mga lalaki na sabik na bugbugin si Dushik. Mabilis siyang natalo ni Dushik at hiniling sa kanya na huwag makialam kapag nakipaglaban siya sa iba dahil ayaw niya pa rin na masaktan siya. Kasunod nito ay sinamahan siya ni Suntan at ang iba pa niyang kaibigan at lumaban sila sa mga alipores. Napansin ni Dushik si Young Hee na sumakay sa kotse at nagmaneho paalis. Sumakay rin siya ng kotse upang sundan ito ngunit pinigilan siyang muli ni Jang. Hiniling niya sa kanya na umalis sa kalsada ngunit nanatili pa rin siya doon, at dahil walang pagpipilian ay mabilis siyang nagmaneho patungo sa kanya. Nang malapit na niya itong mabangga ay ibinaba ni Jang ang kanyang baril na nagpapakitang hindi niya binalak na patayin ang kanyang kaibigan. Aksidenteng nabangga ni Dushik si Jang at ilang sandali pa ay isinakay niya ang kanyang kaibigan sa kotse at dinala sa ospital. Samantala, ang kanyang mga kasamahan ay inaresto muli ng pulis, hinabol din siya ng isang hanay ng mga sasakyan ng pulis at sa kalaunan ay kailangang huminto. Sa parehong lugar, si Young Hee ay huminto din. Maya-maya si Dushik ay bumaba ng kotse at tinanong si Young Hee kung mas mahalaga ba talaga ang kanyang negosyo kaysa sa kanyang tapat na kaibigan. Nang ang ilang pulis ay tinutukan siya ng baril, tumakbo siya upang pumasok sana sa kotse ni Young Hee na may dalang kutsilyo. Ngunit natigilan siya sa gulat nang barilin ni Jang si Young Hee mula sa likod, at makalipas ang ilang segundo ay binaril din siya ng mga pulis. Ang pelikula ay natapos nang hindi nagtagal ay hinawakan ni Dushik ang kanyang naghihingalo na kaibigan sa kanyang mga bisig at inaalala ang tungkol sa kanilang pagkabata. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!